morning to everyone. I'm Cathy Belgia po. I'm 23 years old. Isa po akong dentista. Currently working sa Dentista Inc. Incorporated sa Alabang Town Center. Nakilala ko po ang DXN products through kay Park Marlene Cormaran. Before kasi pumunta siya sa clinic ko doon sa Las Piñas. Nandun siya para i-invite yung kasamahan ko sa work, which is si Ma'am Che. Tapos, in-invite niya rin ako, pinakilala niya sa akin, una yung toothpaste nilang product. So, naging interested ako kasi toothpaste nga, kasi nga, isa akong dentista. So, naging interested ako dun sa product. Then, inano niya din sa akin yung supplements na yung RGGL, which is ito yun, Rishigano, at saka yung Ganusilium. Una kasi, nung time na yun, nagpapa-check up ako dahil may sakit ako sa kidney. Pero before that, hindi pa talaga ako totally na-diagnose na may sakit kasi nagtitake pa ako ng mga laboratory findings. So, ang tinry ko lang muna talaga is yung toothpaste. And then, lumabas na yung mga results ko. Na-diagnose ako December. Meron ako chronic kidney disease, which is nasa stage 5 na. So, ang sabi sa akin nung doctor ko that time, malubha na yung sakit ko, which is kailangan na nga ng transplant. So, that time na-shock talaga ako kasi hindi ko ina-expect na may sakit ako. So, yun. Masakit sa akin kasi bata pa nga ako, kag-graduate ko lang. Marami pa akong pangarap. And then, yung RGGL na binigay sa akin ni Park Marlene, tinry ko talaga yun. That time, in-advise na ako ng doctor ko na mag-treat ako having dialysis twice a week. So, last ko na check up is January 10 sa National Kidney Transplant Institute. That time, hindi na ako nilabas ng hospital kasi in-immediate dialysis na ako agad. Sa totoo lang, ayoko talaga magpa-dialysis that time kasi wala naman talaga akong nararamdaman sa katawan ko. Pero yung doctor ko kasi nag-insist talaga na i-immediate dialysis ako. So, ang nangyari, nilagyan ako ng fistula dito sa leeg, which is yung naging access ng dialysis. So, nag-decide na rin yung mother ko na gawin nga yung dialysis treatment. So, wala na akong nagawa. Pero, that time, nagtitake pa rin ako nung RGGL nga na galing sa DXN. Tapos, siguro naka 8 sessions ata ako from January 10 hanggang February 11. Tapos, every time na nagda-dialysis ako, marami akong nararamdaman na hindi naman talaga okay. Nag-hypotension ako, yung bumababa yung blood pressure ko. So, that time, napapagod ako sa dialysis. Tapos, traumatic sa akin yun kasi, syempre, nilalabas yung dugo mo, tapos ibabalik na naman sa'yo. So, sabi ko, ayoko na magpa-dialysis. Tapos, tinuloy-tuloy ko nga lang yung RGGL kahit nagda-dialysis ako. Tapos, nakikita ko yung result every time na nagpapa-laboratory ako, bumababa siya. So, nag-decide ako and my mother na alisin na yung fistula sa leeg ko kasi nahihirapan nga ako kumilos. Parang hindi normal yung buhay ko kapag may ganun ako sa leeg. Tapos, ini-schedule na rin nga ako for transplant that time kasi nga sabi, malala na daw talaga yung sakit ko sa kidney, so kailangan ng palitan kasi pwede ko nga daw ikamatay yun. Pero hindi ako, para kasi sa akin, parang sabi ko, isang test lang to sa buhay ko na kailangan kong lagpasan. So, nag-decide ako and yung mother ko, pati father ko, na patanggal ko na talaga yung
peaceful ako sa leeg. So, naghanap kami ng doctor na magtatanggal nun kasi nga, yung doctor ko ayaw magtanggal nun kasi once na tinanggal sa akin daw yun, pwede ko daw ikamatay yun kasi wala nang mag-filter nung mga kinakain ko, wala nang magsasala. Kasi nga yung kidney ko is, may problem na nga. So, sabi ko, ayoko na talaga mag-dialysis. Itutuloy ko na lang yung RGGL kasi nakikita ko naman yung improvement dun sa laboratory results ko. So yun, February 13, pinatanggal ko na talaga totally yung peaceful ako. Hanggang ngayon, hindi ako nagda-dialysis. Nagtitake na lang ako ng RGGL, itong cordyceps, tsaka yung spirulina. So, etong 4 na to yung tinitake ko. Constant din akong umiinom ng coffee, yung Singsi coffee, pati yung Rosel juice, nagtitake din ako niyan, pati yung Spica tea, iniinom ko yun lahat. Kasi nakikita ko talaga na naglo-lower yung creatinine ko. Yung creatinine is that yun yung lason sa dugo na dapat nasasala yun ng kidney, pero because nga may sakit ako sa kidney, hindi siya nasasala, so tumataas siya. Pero every time na iniinom ko to lahat, itong mga supplements na to na galing sa DXM, nagkakaroon ng decrease doon sa creatinine. So nakikita ko talaga yung effect nito sa akin, sa sakit ko, which means napagaling talaga ako ng mga product na to from DXM. So yun, yung mga nakakarinig nito sa akin, sa mga nanonood sa akin, huwag kayo mawalan ng pag-asa kasi may mga product na ganito na nakakatulong na magpagaling sa kung anumang karamdaman na meron kayo. Tulad sa akin, sinabihan na nga ako na baka hindi na nga ako tumagal kapag tinigil ko yung dialysis ko at saka hindi ako matransplant. Pero hindi ako naniwala. Nagtiwala ako sa taas tsaka sa mga produktong to. Kaya yun, lahat kayo dyan na nanonood, nakikinig sa akin, try nyo to. Magtiwala lang kayo sa product na to dahil makakatulong sa inyo to ng sobra-sobra. Hindi lang sa katawan ninyo, hindi lang sa health niyo, kundi sa buong buhay niyo, sa buong pamilya niyo. So yun, sana itong mga sinasabi ko sa inyo nakatulong sa inyo ng malaki at saka itong mga to, instrument lang to, pero magtiwala pa rin kayo sa taas na